May gatas ngang nabili ako sa online na malapit ang ma-expired kaya naman hindi natin yun pwedeng sayangin. Bigla ko ang naisip na what if gumawa ako ng buko tapioca? Sa isip ko ay pwede din naman siguro dahil pwede nga sa mangga. Kaya naman pagkadating ko ng bahay galing sa bayan ay tinanong ko nga agad itong si mama kung may available nga na buko dito nga sa amin. Mabuti na lang talaga at meron nga dito lang sa harap ng bahay namin kaya naman nagpasungkit na nga ako dito sa aking kapatid ng 4 na piraso. 4 na buko nga lang ang aking pinakuha dahil hindi ko naman kailangan ng marami. Pinaba ako na nga agad-agad ito kay mama para naman sa ganun ay makahid ko na nga ang mga ito. Ako nga lang ang nagkahid itong mga buko dahil ito naman ay kakaunti at kayang-kaya na nga ito ng aking powers. Yan, ang ganda nga rin pala nitong bukong nasungkit ng kapatid ko at tamang-tama nga dito sa aking gagawin. Bigla-bigla ko na lang talagang naisip ito na what if gumawa nga ako ng buko tapioca at ano nga kaya ang magiging lasa nito. Wala naman ako nakikitang mali kaya naman for the go ay agad-agad ko na ngang sinubukan. Tuwang-tuwa lang talaga ako dito sa mga buko dahil saktong-sakto nga dahil ito nga talaga yung aking kailangan, yung medyo malambot pa. Pagkatapos kong makayod yung lahat ng mga mura, ay dumiretso naman ako dito sa pagluluto nitong puting gulaman. Puti talaga yung kulay na pinili ko dahil ayoko nga na magkaroon ng ibang kulay itong aking gagawin. Pagkatapos sa gulaman ay ito namang sago ang sunod ko na niluto. Kinuha ko nga lang pala ito doon sa bahay ni ate dahil nakita ko nga na may sago siya doon kaya naman hindi na nga ako bumili. Matagal nga itong lutuin kaya naman sabi ni ate bago ko nga raw lutuin ay ibatad ko nga muna daw sa tubig itong mga sago. Makalipas nga ang 30 minutes ay matigas na nga itong mga gulaman na niluto ko kaya naman ito naman ang aking kakayurin. Yung kalahati nga nitong mga gulaman ay aking kakayurin na kagaya ng ganyan at yung iba naman ay hahatiin ko lamang sa pa-square. Medyo natagalan pa nga ako sa pagpapatigas itong mga gulaman dahil napasobra nga ata yung aking tubig. At depende nga rin sa inyo kung ano nga ang gusto nyong design nitong inyong mga gulaman. Kung gusto nyo ay pa-square lang ay di pa-square nga lang ang inyong gawin. Sa isang malaking lalagyan ay pinaghalo-halo ko lamang dito itong mga sago, gulaman at pati nga itong buko. Hindi nga ito masyadong magastos dahil sago at gulaman nga lang talaga ang tanging nilalahok dito. Hindi nga ito magastos pero matrabaho kaya kung tamad ka magbuko salad ka na lang. Hinalo-halo ko lamang pala muna ito ng mabuti bago ko ilagay itong all-purpose cream. Itong nasa lata na Angel nga pala ang aking ginamit dahil nga ito ay mas mura tapos mas marami pa. Kung ikukumpara nga doon sa nakakahon ayun nga ay 250 ml lang samantalang ito ay 370 ml. Hindi ko nga ito dati alam na meron palang nasa lata ng ganito. Sinadjust lang talaga ito ng dicer sa akin nung panahon na nagkakaubusan nga ng mga all-purpose cream. Maglalagay din nga pala ako dito ng kondensada at evaporada. Yung kondensada ay para magkaroon ng tamis at itong evaporada naman ay para madagdagan pa nga ang creaminess nitong ating buko tapioca. Maliit nga pala itong aking napaglagyan kaya tignan nyo naman umaapaw na. Kaya nung time na ito nga ay aking hahaluin ay talagang dahan-dahan nga lang dahil nangangala. Wala namang handaan dito sa bahay at talagang napagusto nga lang ako sa paggawa nga ng ganito. Hindi ko pa man ito natitikman ay talagang napakasarap na ngang tignan. May cheese nga pala dito sa bahay na tira-tira kaya naman inilagay ko na nga rin dito sa ibabaw. Pero kahit hindi naman lagyan ng cheese ay masarap na nga ito pero kung gusto nyo pang mas maging masarap ay maglagay nga kayo. Para sa akin ay okay na nga ang lasa nito na 1:1:1. Tama ba yun? Isang kondensada, isang evaporada at isang all-purpose cream ay saktong-sakto nga sa aking panglasa. Mababa lang kasi ang level ko sa mga matatamis kaya naman kung gusto nyo pa ng mas matamis ay magdagdag nga kayo ng kondensada. Pero para sa akin ay goods na nga ito at oh goods papa dudes. Awas na awas nga pala ito dito sa aking pinaglagyan kaya naman kumuha na nga ako ng isang tasa para nga ito ay mabawasan. Kaya tigilan nyo na muna yung paggagawa dyan ng buko salad at ito naman ang subukan nyo dahil masarap.